Magsanay ng magsanay ay kailangan ng mga gawang ikababanal, tulad din ng ehersisyo ng katawan, may pakinabang ngayon at sa daratan. Magsanay ng magsanay ay kailangan ng mga gawang ikababanal, tulad din ng ehersisyo ng katawan, may pakinabang ngayon at sa daratan. Ay dakila ng Diyos nating Ama, kay buti ng kanyang pangangasiwa, hindi nagkukulang ng pag-aruga nararamdaman sa ayuno na takda. Ayuno ay gaya ng lagusan, palabas sa pinig na bilangguan. Ang makatahak ay magiginhawahan, ang magtagumpay ay gagantimpalaan. Magayuno tayo sa ating paglaya nang makatakas sa ugaling masama. Magayuno tayo upang maging handa sa dulo nitong ating pakikidigma. Kay dakila ng Diyos nating Ama, kay buti ng kanyang pangangasiwa, hindi nagkukulang ng pag-aruga nararamdaman sa ayuno na takda. Ayuno ay gaya ng lagusan, palabas sa pinig na bilangguan. Ang makatahak ay magiginhawahan, ang magtagumpay ay gagantimpalaan. Magayuno tayo sa ating paglaya nang makatakas sa ugaling masama. Mag-ayuno tayo upang maging handa sa dulo nitong ating pakikidigma. Magayuno tayo sa ating paglaya nang makatakas sa ugaling masama. Mag-ayuno tayo upang maging handa sa dulo nitong ating pakikidigma. Mag-ayuno tayo nang mag-ayuno, ating wasakin hadlang sa kasakdalan. Patayin niya ang sangkap ng katawan na nasa ibabaw ng sangkalupaan. Kay palad ko ako'y inirang mo, pinihisan ang hubad kong puso. Dating bagsak, ngayon'y itinayo, pinaging mapalad ng agape mo. Bagamat tumaranas ng mga
At dahil din dito, ako'y nagdurusa ng mga bagay na ito. Gayon may hindi ako nahihiya, sapagkat kilala ko ang aking sinampalatayanan. At ako'y lubos na naniniwalang maiingatan niya ang aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na iyon. Ikalawang Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 12. Ang pagsubok at mga kahirapan ay bahagi ng buhay Kristiyano. Kung sino man ay nagnanais na maglingkod sa Diyos, dapat ay tanggapin niya ang katotohanan ito. Ang alagad ay hindi higit sa kanyang guro, gaya ng ang alipin ay hindi higit sa kanyang Panginoon. Nang magkatawang tao ang Panginoong Kristo Jesus, nagtiis siya ng marami alang-alang sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Ngayong tayo ay ligtas na, gantihan naman natin siya. Maging handa din naman tayo na ibuwis ang lahat para sa Kanya. Marami sa atin ay natatakot na magbuwis ng anuman sapagkat hindi natin nauunawa ang kahulugan nito. Sa tuwing tayo ay nagbubuwis, may mga nawawala sa atin upang makatanggap tayo ng lalong mabuting bagay. Huwag tayong matakot na magbuwis para sa Panginoon. Maaaring mabuwis ang maraming bagay ng higit pa sa inaakala natin. Subalit, kapag dumating na ang panahon ng pagkakaloob ng ganti sa ating mga sakripisyo, papahid ang mga luha ng ating pagtitiis at masasabi natin sa ating sarili na walang hirap na maaaring itumbas sa kaluwalhatiang natanggap natin. At dahil din dito, ako'y nagdurusa ng mga bagay na ito. Gayon may hindi ako nahihiya, sapagkat kilala ko ang aking sinampalatayanan. At ako'y lubos na naniniwalang maiingatan niya ang aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na iyon. Ikalawang Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 12. Ang pagsubok at mga kahirapan ay bahagi ng buhay Kristiyano. Kung sino man ay nagnanais na maglingkod sa Diyos, dapat ay tanggapin niya ang katotohanan ito. Ang alagad ay hindi higit sa kanyang guro, gaya ng ang alipin ay hindi higit sa kanyang Panginoon. Nang magkatawang tao ang Panginoong Kristo Jesus, nagtiis siya ng marami alang-alang sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Ngayong tayo ay ligtas na, gantihan naman natin siya. Maging handa din naman tayo na ibuwis ang lahat para sa Kanya. Marami sa atin ay natatakot na magbuwis ng anuman sapagkat hindi natin nauunawa ang kahulugan nito. Sa tuwing tayo ay nagbubuwis, may mga nawawala sa atin upang makatanggap tayo ng lalong mabuting bagay. Huwag tayong matakot na magbuwis para sa Panginoon. Maaaring mabuwis ang maraming bagay ng higit pa sa inaakala natin. Subalit, kapag dumating na ang panahon ng pagkakaloob ng ganti sa ating mga sakripisyo, papahid ang mga luha ng ating pagtitiis at masasabi natin sa ating sarili na walang hirap na maaaring itumbas sa kaluwalhatiang natanggap natin. Ang manalangin
o tao, gawain, buhay at yamang Kristiyano. Ito ay ugaling pakasikhayin mo, sapagkat takda sa iyo. Pagkapatan, kasakdalan ay matamo. Panahong nagdaan, di na babalik pa. Panahong narito, wag nang maaksaya. Ang pagkakataong hindi ginawa, katumbas sa yamang nauwi sa bulan. Panahon ay ginto at kakaunti na sa iwi mong puso, ngayo'y nagbabatya. Ang magpakayaman, sikayin tuwina, sigaw ng pag-ibig kapatid, kilos na. Panawagan ng langit, oras ay mahalaga. Ikintal sa isipan, huwag waling bahala. Palungin pamumuhay, ngayon ay talikdan na. Sumulong at hagkan na, yaong puspos na diwa. Ang manalangin, o tao, gawain, buhay at yamang Kristiyano. Ito ay ugaling pakasikhayin mo, sapagkat takda sa iyo. Pagkapatan, kasakdalan ay matamo.
Ang 10 gabay ng sikap upang maging sakdal. Sa pangalan ng kataas-taasang Diyos na Ama at Hari natin, sa pamamagitan ng Inang Iglesia na kabanal-banalan, ako na inyong kapatid na Hiel na isang alipin ng Panginoon at itinalagang lingkod ninyo ay bumabati ng kapayapaan. Minamahal na mga banal na kapatid, karangalan ko na mapaglingkuran kayo. Lagi kong kinasasabikan na makita at makapiling kayo upang maging kasangkapan sa inyo sa mga pagtuturo, pagpapaalaala, at pagpapahayag ng mga katotohanan ng Panginoon, sa ikalalakas ng inyong pananampalataya, sa ikatitibay ng inyong pag-asa sa Panginoon, at sa ikapagniningas ng inyong agape ukol sa lahat. Dahil sa paghahangad na makapaglingkod sa inyo, isang gawa ng sikap at pagmamahal ang sa inyo ay inihahatid. Sa patnubay ng banal na Espiritu, makapaghatid nawa ito ng kaaliwan at kaginawahan sa inyong mga kaluluwa. Sa mataimtim na pagbubulay sa mga mapapakinggang aralit, ay magbangon nawa ng bagong Espiritu sa inyo upang sampalatayanan at gawin gaya ng mga utos ng Panginoon. Mga minamahal na mga banal na kapatid, binubuksan sa atin ang pintuan ng mabubuting kapalaran sa buhay na ito at sa buhay na darating. Ang pagpapala sa tipan ng agape ay lubos nating makakamit, kaalinsabay ng pag-abot natin sa kasakdalan na kalagayang nais ng Panginoon na marating natin na kanyang mga anak. Dahil dito, buong pagmamahal na inihahatid ng kasangkapang pangasiwaan sa mga banal na kapatid, ang 10 gabay ng sikap upang maging sakdal. Sa pagbubulay sa kredo ng Kristiyano, ay ating isinasapuso ang pinakamimithing maging ating larawan at ating sinasabing, ako ay Kristiyano. Ako'y handog sa kataas-taasang Diyos. Isang ilaw nitong sanlibutan, ako ay may kapuri-puring pag-uugali. Para sa ikaluluwalhati ng aking inang iglesia, ang kabanal-banalan, at sa ikalulugod ng aking amang Diyos, ang kataas-taasan, nagpipilit na maging ganap, may gabay ng sikap upang maging sakdal. Ang una sa 10 gabay ay ang iglesyang nag-aagape. Ang masikap na pagkakaroon ng bawat Kristiyano ng damdaming agape, ng sakdal na pag-ibig. Ang uri ng pag-ibig na itinuro, binigyang halimbawa at pinatunayan sa atin ng Panginoong Kristo Jesus. Ang Panginoon ang unang umibig sa atin, bagamat ng unay nabuhay tayo sa pagkakasala, sa panahon nang tayo ay nakalimot at tumalikod sa Kanya at nangasumpungan tayo sa pamumuhay na labag sa Kanyang kalooban. Kinahabagan niya tayo at nilinis sa maraming karumihan, pinalaya sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagbubuhos ng Kanyang banal na dugo bilang pangtubos sa atin. Pinahalagahan tayo ng Panginoon. Itinanggi niya ang Kanyang sarili alang-alang sa ating kapakanan. Hinirang niya tayo at inilagay sa ilalim ng pagkukupkop ng kabanal-banalang iglesia. Pinarangalan niya tayo na ariing Kanyang mga anak na kinalulugdan, iniibig, pag-ibig na walang hanggan, wagas at dalisay. Ibinigay sa atin na Kanyang mga anak ang dakila at pangunang utos. At ito ang utos, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong pag-iisip mo, buong kaluluwa at lakas mo. Ang sino mang umiibig sa kanyang mga magulang, o asawa, o anak, o sa kanino man, o alinmang bagay ng higit kay sa kanya,
ay hindi magiging karapat-dapat sa Kanya. Dahil dito, ibigin ng Panginoon sa katapatan ng puso sa paglilingkod o pagsunod sa Kanyang mga kautusan. Ang ikalawang utos na kasing halaga ng una, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ito ang itinurong paraan ng pagpapatunay ng pag-ibig sa Panginoon. Ang pag-ibig sa Kanya ay ang pag-ibig sa iyong kapwa. Itinuro sa ating ibigin ang kapwa. Una-unay, ang ating mga kasambahay sa makatwid ay kapatid sa pananampalataya. Ang kautusan ng agape ay kautusang ikasasakdal. Ating narinig sa dalawang utos na ito ay nahuhulog ang lahat ng kautusan. Sa makatwid, ang mag-agape ay gawa ng pagpapakasakdal. Malaong ito ay itinuro sa atin sa pamamagitan ng agape ng hari sa pagkasangkapan sa ating yumaong matandang pangkalahatan MP Nezaya. Kung ngayon ay ating lilimiin ang ningas ng ating agape, ay maaaring kulang pa tayo sa kahingian ng 15 likas agape. Gayunpaman, patuloy ang pagtuturo at paggabay ng kasangkapang pangasiwaan. Muling pagbulayan sa paraang ito ang 15 likas na agape. Sa halip na pag-ibig ay gamitin ang salitang ako na nagsasabi, ako ay mapagpahinuhod o mapagpasensya. Ako ay magandang loob. Ako ay hindi nananaghili o naiinggit. Ako ay hindi nagmamapuri o mapagmataas. Ako ay hindi mapagpalalo o mayabang. Ako ay hindi nag-uugaling mahalay. Hindi ko hinahanap ang aking sarili sa iba. Ako ay hindi nayayamot o madaling magalit. Hindi ko inaalumana ang masama o hindi ako nag-iisip ng masama sa kapwa. Hindi ako nagagalak o nakikigalak ni nakikisama sa kalikuan o sa kasamaan. Nakikigalak ako sa katotohanan. Lahat ay aking tinitiis. Lahat ay aking pinaniniwalaan. Lahat ay aking inaasahan. Ako ay hindi nagkukulang kailanman. Kung masumpungang kulang, ay atin pang pagtiisang gawin upang maabot ang kaganapan ng pagiging tunay na kalarawan ng Amang Diyos, ang pagiging agape. Ang damdaming agape nawa ang ipadama sa kapwa ng bawat Kristiyano, lalong-lalo na sa kapatid sa iglesia. Ito ang tipan ng pagkakapatiran na dapat itaguyod ng lahat ng mga banal. Ang mga narinig na ito ay tanggapin nating buong puso upang tayong lahat ay sama-samang makarating sa kasakdalang pinakamimithi. Ang akin pong pamanhik sa lahat ng kapatid, ariin po natin ito ay isang mahalagang bagay sa buhay natin. Pagyamanin natin sa ating kalooban sa pamamagitan ng palaging pakikinig. Ako'y lubos na nagkakatiwala na ang mga ito'y magsisilbing gabay natin upang maipagtapos natin ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Gayon din, ang higit na ipinakikiusap ko sa inyo, pag-aralan nating maiguhit ito sa ating pamumuhay, na ang tunay na ibig sabihin, maipamuhay natin ito alang-alang sa ikapagiging dapat at ikalulugod natin sa harap ng haring pinagsukuan ng ating mga sarili. Hanggang dito, mga minamahal na mga kapatid, ang munti kong alay sa inyo, ang 10 gabay ng sikap upang maging sakdal. Hanggang sa muling pagdinig natin sa ganitong paraan, pinakamamahal ko po kayong tunay. God knoweth. Mispa. Sa
Mag-ayuno tayo sa ating paglaya nang makatakas sa ugaling masama. Mag-ayuno tayo upang maging handa sa dulo nitong ating pakikidigma. Ayuno ng Bansang Banal. Kalakip ng mga hakbang ng pagpapaninga sa tipan ng agape, inihanda ng pangasiwaang pangkalahatan sa pamamagitan ng Gabay Ministry. Ang mga gawa ng pagpapaningas at pag-aayuno sa ika-27 taon ng pagkakahayag ng tipan ng agape. Ang mga gawa ng pagpapaningas at pag-aayuno ay batay sa ayunong pinili ng Panginoon na nasusulat sa Isayas 58:6 hanggang 8, na siya ring diwa ng ating itinataguyod na ministeryo, ang We Care Ministry. Isayas 58:6 hanggang 8. Hindi baga ito ang ayuno na aking pinili, na kalagin ang mga tali ng kasamaan, na pagaanin ang mga pasan at papaging layain ang napipighati at iyong alisin ang lahat na atang? Hindi baga ang magbahagi ng iyong tinapay sa gutom at dalhin mo sa iyong bahay ang dukha na walang tuluyan? Pagka nakakakita ka ng hubad na iyong bihisan at huwag kang magkubli sa iyong kapwa-tao? Kung magkagay sisikat ang iyong liwanag na parang umaga, at ang iyong kagalingan ay biglang nilitaw, at ang iyong katwiran ay mangunguna sa iyo, ang kalwalatian ng Panginoon ay magiging iyong bantay likod. Magpapasimula ang pagpapaningas at pag-aayuno sa ika-16 ng Gabay 2023 sa Sikap Misyal sa ika-6 ng umaga at magtatapos sa Sikap Misyal sa ika-6 ng umaga sa ika-29 ng Sakdal 2023. Ang mga gawa ng pagpapaningas at pag-aayuno ay ang mga sumusunod. Una, buong pagtatalagang pagtataguyod ng mga takdang pagtitika. Ang takdang pagtitika ay gagawin sa loob ng 7 Sabath na magpapasimula sa ika-16 ng Gabay 2023. Sa ika-6 ng umagang Sikap Misyal at sa ika-6 ng gabing Sikap Misyal o sa oras na itatakda ng punong sambahayan ay dapat na isagawa ng lahat ang programa ng pagtitika na inihanda ng Kasangkapang Pangasiwaan. Ang programa ay maaaring isagawa ng sama-sama, Bethel, Cell, o Iglesia o individual. Ikalawa, kumpletuhin ang 7 hakbang ng pagpapaningas sa tipan ng agape. Ang mga ritual ng paghakbang ay kalakip na sa mga takdang pagkakatipong pagsambang Adonai simula sa ika-17 ng buwan ng Gabay. Ikatlo, buong sikap na isagawa ang Sikap Misyal o 7 panalangin sa buong araw na isinasagawa kada 3 oras na magpapasimula sa ika-6 ng umaga. Kaapat, itaguyod ng buong pag-ibig na pagpapadama ng malasakit sa kapatid, sa mga kapatid na nangangailangan, sa mga kapatid na may suliranin sa pananampalataya at maging sa mga kapatid na nawalay sa paglilingkod. Sa diwa ng ayunong pinili ng Panginoon ay pagaanin ang pasan at palayain ang mga napipili. Makipag-ugnayan tayo sa ating mga tagapangasiwa at tagapangalaga kung sino-sino ang mga kapatid natin na maaari nating madalaw, matulungan, maipanalangin, mapayuhan, at maakay na makapanumbalik sa kasiglahan ng paglilingkod.
Ikalima, makibahagi sa mga takda na kaugnay ng Ministeryong We Care. Sa pakikibahagi natin sa Ministeryong We Care or World Evangelization, Christ's Agape Redeems Everyone, ay pagsikapan nating magawa ang mga evangelization approaches na nakapaloob nito. Establish relationship through caring. Makipagkaisa sa mga itatakdang outreach programs sa ating mga dako, gaya ng feeding programs at community services. O sa personal nating pamamaraan ay magpadama tayo ng maayos na pakikitungo at pagmamalasakit sa ating mga kapwa-tao. Make good impressions. Bukod sa patuloy na pamumuhay natin sa kredo ng Kristiyano, makipagkaisa rin tayo sa mga hakbangin ng pagsasaayos at pagpapaganda ng ating mga dakong sambahan. Evangelize and convert. Buong sikap nating itaguyod ang pagti-THM at pakikipagkaisa sa anumang gawain may kaugnayan sa pagpapalaganap ng kaligtasang tinanggap natin sa Panginoong Kristo Jesus. Evangelize the world now. Makibahagi sa pangaral sa buong mundo sa paraang makipag-ugnayan sa ating mga kakilala o mahal sa buhay na nasa ibang bansa at gumawa ng mga hakbang upang sila'y mapasimulang mapangaralan. Patuloy nating itaguyo sa buong kabanalan ang paghahandog at pag-aabuloy na magagamit ng Iglesia sa pagsusulong ng misyon sa buong mundo. Ika-6, pagbabasa ng Biblia. Bukod sa mga talatang inihanda ng kasangkapang pangasiwaan, sikapin ng lahat na mapasimulan ang ugaling pagbabasa at pagbubulay ng mga banal na kasulatan. 7, pagpipigil sa bisyo na hindi nakatutulong sa ikaunlad bilang tao at bilang Kristiyano. Bawal ang paninigarilyo at pag-inom ng alak sa buong yugto ng ayuno. Sa mga sadyang hindi gumagawa nito, magtakda sa sarili ng pagpipigil ng anumang nakasanayan na hindi nakatutulong sa kalusugan, lalo na sa ating pagiging Kristiyano. Inaasahan na sa pagtatapos ng peryodo ng pag-aayuno, kung hindi man tuluyang mawala, ay tuloy-tuloy na nating mapagtatagumpayan ang bisyong ito. Higit sa kanino paman, ang biyaya ng ayuno ng bansang banal ay para sa iyo, kapatid. Oo, kapatid, para sa iyo nga, sa lalong ikapagiging dapat mo sa pagharap sa Panginoon sa dakilang araw ng pagdiriwang, ng pagkakahayag, ng tipan ng agape sa taong ito. May espiritong pag-aayuno po sa lahat ng kapatid.